Kala ko'y di pa handa, muling tumibok ang damdamin. Ngunit bigla kang dumating sa buhay ko. Hi! Good morning! Second day na nga namin dito sa Tagaytay. Maaga kaming gumising para mag-breakfast, maligo at mag-prepare papunta sa Taal Lake. Talagang sinusulit namin ni Mr. ang pag-stay namin dito sa Tagaytay. Nakapag-relax kami, nakapag-unwind, at feeling ko ang haba ng oras namin dito. In a day lang kasi marami kaming nagawa at napuntahan. Pero pangalawang araw na nga namin to at hanggang bukas na lang kami dito. But there's more. 3 pa yung pupuntahan naming lugar. Galing nga kami ng Tagaytay Picnic Grove kahapon. At ngayon, binabaybay na namin ang daan papunta sa Island Dreamer Resort. O kami muna ni Habi saglit. Ay grabe, kabilog na ng face ko. Kain pa more. Hindi ako makaanggulo dito, sa road na nga lang ulit. Yung daan nga pala dito is parang bitukang manok. Yun yung sabi ni Habi, bitukang manok daw yung tawag doon sa paikot at pababa. Tapos yung sinasakyan naman namin is bukyo. Bukyo car yung tawag. Sa tricycle na nandito sa Tagaytay. Ang cute nga ang astig. Kasi makakaupo ka ng maayos, komportable. Hindi masikip at hindi ka nakabaluktot. Maganda yung ganitong tricycle Ang galing na naka-embento nito. 30 minutes din yung binahe namin papuntang Talisay, Batangas, kung saan yung location ng Island Dreamer Resort. Then from there, we're here na pala. Ito na yung Island Dreamer Resort. Papasok na kami sa loob. Then from here, magbo-boating naman kami papunta sa Taal Lake. Super excited talaga si Mr. pumunta sa Taal Lake. Gusto niya pa nga bumaba Ilang beses na siya nagtatanong kung pwedeng bumaba or umakyat dun sa Taal Lake. Kasi sabi niya na akyat na daw niya yun before. Pero since pumutok yung Taal Volcano noong 2019, pinagbawal na daw siyang akyatin. Pero carry lang kahit hindi pwedeng akyatin. Gusto pa rin ni Honey Bunch mag-boating papalapit sa Taal Volcano. Ako naman, gusto ko rin naman ma-experience. Kaya heto, sunod lang kami kay Kuya. Papunta sa loob kung saan kami magre-register. Siguro naman medyo malapit na kami sa pagre-registeran kasi naikot na namin tong Island Dreamer. At heto na nga, natatanaw ko na yung Taal Lake. Parang hindi pa nga tapos ang paggawa nitong Island Dreamer kasi bagong gawa yung pool at parang meron pang tinatayong isa pang building may mga nagko-construction din sa harapan. Anyways, nandito na yung nag-a-assist sa amin at ina-explain na niya kay Mr. yung mga alituntunin. Charot! So yun nga, ina-explain na kay Honey Bunch yung details ng tour. At isa sa mga banghang ito ang aming sasakyan papunta sa harap ng Taal Volcano. Ang Taal Lake nga ang pangatlo sa pinakamalaking lawa dito sa Pilipinas. Pero ito ang tinaguri ang smallest active volcano in the world. Anyways, ito na yung kasunduan, charot, registration yan. Natapos namin mag-fill out ng registration form, ito na yung aming registration ticket. So there, gora na kami sa bangka. Thank you sa pag-video, Mister, at may na-vlog na naman ako. So nung makasakay na nga kami sa bangka, syempre umandar na yun. At ito nga ang paligid ng mga lawa ay puro pala isdaan. Maraming isdang tabang dito, mga bangus at tilapia. So ayan na, naglakbay na ang aming sinasakyang bangka papunta sa harapan ng Taal Volcano. First time ko nga makapunta sa lawa, feeling ko may crocs dito. Kasi yung kulay ng tubig parang katulad siya sa mga movie na may anaconda, may malaking crocodile. Pero imagination ko lang yun guys. So 4 nga lang kaming sakay dito sa bangka, kami ni Javi, si Manong Bangkero, saka si Kuya na driver ng bukyo na sinakyan namin. Ang panatag pala ng lawa, kalmado yung tubig. Sana all kalmado. So yan mga nadadaanan namin mga palaisdaan yan. Makulimlim nga dito at medyo ma-fog. Buti na lang hindi talaga tirik yung araw kasi wala akong sunblock. Pero kaya naman yan ang sunscreen ko. SPF 50+++ kaya yun. So ayan pa yung mga
palaisdaan guys. Sobrang lapit na namin dito. May sinasabi pa nga si Honey Bunch na pwede daw mag-fishing. Pero sabi ko next time na lang yun. Gusto kasi ni Honey Bunch talaga yung mag-fishing. Minsan kasi pangarap niyang maging mangingisda. Sisid doon. Charot! So yan, nakikita niyo ba yung bundok na maliit na parang may ukab sa gitna? Yan yung hindi yan Taal Volcano guys. Akala ko talaga yun yung Taal Volcano. Uy, aminin nyo, akala nyo yun din yung Taal Volcano. Hindi, yun pala yun, yung parang may umuusok na may ulap doon sa medyo malayo pa. Buti na lang, major in history itong mister ko. Kasi guys, hindi siya naubusan ng kasaysayan. Napaka-brainy ni mister sa mga historical places na napupuntahan namin. Ang dami kong natututunan. O diba, may sarili akong professor na major in history. Siguro, kaya palang talas ng memory niya. Imagine yung dates kung kailan pumutok itong Taal Volcano. Alam niya yan. Tapos, ang dami niya pang kunikwento na mga kasaysayan. Kulang na nga lang mag-take down notes ako eh. Parang nagla-lecture. Buti na lang walang quiz. At ito pa, ang galing sa mapa ni Mister. Hindi uso yung salitang ligaw kapag siya yung kasama. Magaling siya sa geography. Ako kasi ligawin lang eh. Charot. Kidding aside, kasi daw sa bundok. Yes, namumundok yung asawa ko. Dati kasi, taong bundok siya. Char lang. So yun nga, sa military training niya kasi. Sa military training daw kasi, kapag nasa bundok, meron silang mapa at compass. Kaya magaling siya sa direksyon. Kasi imagine kung nasa bundok ka, tapos puro mga puno lang, sa gitna ng kagubatan, pare-parehas yung lugar. Uy, kung ako dun din ako makakaalis. Pero yun nga, military nga eh. Kahit saan yan mapunta, hindi yan maliligaw. Kasi kailangan daw, magaling ka sa map reading kapag ka nasa bundok. Anyways, malapit na kami doon sa Taal Volcano. At nag-enjoy ako sa sightseeing, sa simoy ng hangin, at sa mga kwentong kasaysayan ni Mister. Kaya na nakikita na namin sa malapitan itong island. Yes, oo, tinagurian itong island. At dati daw ay maraming kabahayan dito. May schools pa nga daw dito eh. Kaya lang nasira na, nagiba. Natanaw din namin yung kapilya or simbahan sa bandaron. At napansin din namin na meron pang ilan-ilan ng mga tao na narito. Nakatira yata sila dito kasi may bata eh. Kasi kung mangingisda ka naman, di ka magsasama ng bata. So ayun, medyo delikado lang siya since active yung volcano. Moody siya, ganun. Malay mo, biglang magalit, di ba? Pero dito, natatanaw nga namin yung ibang mga kabahayan na nasira. Maganda yung lugar, napakapayapa. Pero malay ba natin kung hanggang kailan payapa? Baka mamaya magalit yan si Munting Taal. Anyways, hindi nga raw kami pwedeng bumaba. Gusto sana ni Habi na bubaba kami, pero bawal. May mga coast guard daw dyan na nagbabantay. Kaya heto, tamang ikot-ikot lang kami sa lawa. Mahigit 1 oras nga din kami nag-ikot dito. At syempre, after, pabalik na kami. Uy, naalala ko lang, sabi nga sa amin, bawal daw bumaba kasi nga may mga nagbabantay. Bakit may bata tapos may tao? Residente daw yun dun, sabi ni Habi. Anyway, sige, pag bawal, edi bawal. Kaya na, pabalik na kami. O tingnan nyo, grabe yung fog, no? Medyo scary siya. Kasi parang papunta kami dun sa Baguio. Parang binabagyo na yung banda dun. Pero guys, walang ulan dyan. Fog lang talaga siya. So yan, pabalik na kami sa Talisay, Batangas. Sa Island Dreamer Resort kung saan hihinto itong bangka. Sa ngayon ay napuntahan nga namin ang malapitan ng Taal Volcano. Dito kami sa Taal Lake sa baba ng bundok. Mamayang hapon naman ay aakyat naman kami papuntang People's Park in the Sky. Yun naman yung highest view dito sa Tagaytay. So ayan na, malapit na kami at natatanaw ko na rin yung Island Dreamer Resort. Syempre, fast forward ko yan. Nahihilo na ako eh. Ayan, mag-stop over na yung bangka. Tinatawanan ako ni Mister kasi sabi ko magta-terminal na yung bangka. Dadaong pala. Ayan, magdaong na yung bangka there. At yan, nang mahubad ko na yung life vest, pumaba na rin ako ng bangka. Habang si Habi, tamang video lang.
Thank you, hubby. Parang busog pa rin ako, oh. Pero busog pa rin naman talaga ako. At heto na po, nakabalik na kami dito sa Island Dreamer. So, ayan, ano na next, hubby? Para akong nawawalang pusa dyan. So, yan, sabi ni hubby, akyat muna daw kami sa taas kasi nandun yung mga cottages. Tapos, order muna si hubby ng fresh buko. Fresh buko juice. While waiting sa fresh buko juice, magpapahangin muna kami saglit dito. Habang si Honey Bunch tamang merienda lang dyan. At maya-maya nga dumating na rin itong in-order ni Hubby na fresh buko juice. At matapos kong magsawa sa pagpipicture dyan, pabalik na kami sa Hotel Kenny po. Pabalik na kami, kinawayan pa ako ni Jollibee. Busog pa, B. So, yun lang guys. See you sa next video. Thank you for watching. Bye!